May araw pa naman, bakit umuulan pa rin? Pero kumita ako ng 600 pesos ngayon. May pang tuition na si Mengmeng. Liu Hui, hayop ka. Bitawan mo ko. Boses ni Aling Chona yon. Bitawan mo ko. Hayop ka. 8. Aling Chona, si Boss Zan ang anak ng may-ari ng Dragon Group. Swerte mo kung maging babae ka niya. Liu Hui, anak ka ng kapitan ng baryo. Paano mo na itulong ang dayuhan para apihin ang kapwa mo taga rito? Wala ka bang respeto sa batas? Dito sa Lindsay County, si Boss Zan ang batas. Halika dito. Anong ginagawa mo? Lumayo ka. Lumayo ka. Ang tapang. Di pa ako nakakatikim ang tulad mo. Lalo akong natutuwa kapag lalo kang lumalaban. Boss Zan, gawin mo na siya. Hayop ka. Umalis ka. 8. Sang King Shan, gusto mo bang mamatay? Umalis ka. Ito si Ginoong Zanji, anak ng may-ari ng Dragon Group. Maging maalam ka, isara mo ang pinto at umalis ka na. Wala akong pakialam sa Dragon Group. Pakikinggan mo to. Hanggat nandito ako, huwag mong gagalawin ang ate ko. Mamatay ka. King Shan. Sige, gago ka. Panindigan mo yung ginawa mo sa ate ko. Di mo ba nakuha yung pasabi ko? Huwag mong gaguhin ang ate ko. Ate, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? King Shan, kamusta ka? Ngayon mo lang nalaman, no? Yan ang kapalit ng paglaban mo sa akin. Di ko pakialam kung anong balak nyo. Umalis kayo dito. Kung di pa kayo alis, papatayin ko kayo. Hintayin mo lang ako. King Shan. Okay ka lang ba? King Shan, salamat. Ate, huwag kang ganyan. Marami ng tulong mo sa akin. Siyempre, tulong lang yon. Nga, dati lagi ka dito. Pero nitong mga nakaraang taon, bakit bigla ka na lang nawala? 8. Kasi baka may magsabi ng masama tungkol sa'yo. Baka masira ang pangalan mo dahil sa akin. Lumaki na si King Shan. King Shan. Di ka pa kumakain, no? Ako, Kung gusto mo. Lutuan kita ng pansit, et. pansit. 8. Ano ba iyang sinasabi mo? Ang kulit mo. Ang ibig kong sabihin. Magluluto ako ng pansit para sa'yo. Ay sige na, di na ako kakain. Aalis na ako. Anong gusto mong kainin, et? Lulutuin ko para sa'yo. Gusto ko. Ate, parang wala rin akong gana. Ano ba talaga ang gusto mo? King Shan. Kung hindi dahil sa'yo. Nadisgrasya na sana si At. Di rin tama na mag-isa siya palagi. Nandidiri ka ba sa kin, At? Hindi, di ako nandidiri. Kung ganoon, bakit hindi mo na lang ako pakasalan? 8. King Shan. May sasabihin ako sa'yo, isang sikreto. Nasakin pa ang first time ko. Ganon din ako.
Kuya, Kuya Kingshan. Kuya Kingshan, nandyan ka ba? Lalabas na ako. Meng. Kuya Kingshan, ano nang nangyari sa ulo mo? Sa ulo ko. Kanina, si Liu Hui sa bahay ni Aling Chona. Ginagago si ate. Pumunta ako tumulong. Tapos, sinapak ako ni Liu Hui sa ulo. Kuya Kingshan, ano ang ginagawa mo sa loob ng bahay ni Aling Chona? Wala naman. Dumadaan lang ako. Uy, sinabi ng nanay ko na tawagin ka. Kumain na raw tayo sa bahay. Kumain na. Sige, Meng, hintayin mo muna ako dito sa bahay. Uwi muna ako para ayusin yung mga pukyutan ko. Babalik agad ako. Sige, isa. Anak ko. Sige, alis ka na. Ano yon? Parang may kuryenteng tumama sa akin. Hala. Nasaan na yung green bottle ko? Ano ba tong kumag na to? Yan yung maliit kong kalabasa. Huwag kayong lalapit. Huwag niyo akong kakagatin. Ha? Bakit lahat ng pukyutan umiinom nito? Grabe, ang lakas pala ng hatak nito sa mga pukyutan. Masarap ba talaga ng ganito? Naku, kinain na ng mga pukyutan lahat. Masarap ba talaga yan? Ay di. Subukan ko rin kaya. Ako pa ba to? Parang ang lakas ng pakiramdam ko, parang may di nauubos na lakas. Nawala na rin yung sakit ng ulo ko. Nawala na rin yung sugat. Diyos ko! Isang patak lang, ganyan na agad ang epekto. Sayang naman. Kayong mga pukyutan, kinain nyo pa lahat. Ako. Tara na, Kingshan. Ito paborito mong braised pork, anak. Ma, Tita, anong nangyari? wala. Yan na naman yung dati kong sakit. Ma, pumunta ka na sa ospital. Umupo ka. Tita. Parang matagal na yung ubo mo, di ba? Kung hindi na talaga kaya, patingin ka sa doktor. Tingnan mo. Ang aga mo umaalis, ang gabi mo umuwi. Hindi kami mapakali ni Meng. Oh, sige na. Itigil mo muna yung paghugas ng plato sa bayan. Pahina ka muna. Paano yung tuition ni Meng? Wala pa namang pera para doon. Naku, tita, anong sinasabi nyo? Ako na ang bahala sa tuition ni Meng. Kuya Kingshan. Salamat. Mahirap din yang pagbebenta mo ng pulot. Ang dami mo nang binigay sa amin nitong mga nakaraang taon. Hindi naman pwedeng umasa lang ako sa'yo. Tita, huwag naman kayong magpakastranghero sa akin. Meng, umusog ka muna dyan. Sige, alis ka muna. Tita, bata pa ako noong una niyo akong nakilala. Maaga namatay ang mga magulang ko. Kung hindi dahil sa inyo. Na lagi akong pinapakain, malamang patay na ako sa kalye. Di ba? Sa totoo lang, matagal ko nang inisip na ina na rin kita. Si Meng, parang tunay na kapatid na rin sa akin.
Kaya makinig ka sa akin, patingin ka. Kapatid lang ba talaga ako sa kanya? Ang laki at kulay nitong mga bubuyog ngayon. Iba sa dati. Amoy pa lang, parang yung tunay na likido ng buhay. Mabibenta ng mahal tong bagong pulot. Iba ang kalidad. Ang ganda ng klase, sayang nga lang. 2 garapon lang ang kaya nitong bagong pulot. Sige, punuin ko na lang muna. Mga kaibigan, huwag niyo palampasin to. Bagong pulot namin, 2,000 piso. Bawat garapon. Isang subok lang, ulit ka talaga. Pag nakain mo na. Kahit anong problema mo, makakalimutan mo. Nababaliw na ba ito? 2,000 ang garapon ng pulot? Dati, 50 lang. Gininto ba yan? Zahangking siyan, sasanto ka ba pag kinain yan? 2,000? Mas mabuti pang magnakaw ka na lang. Kung sasanto sila o hindi ko alam. Pero ikaw siguradong santo ka na ngayon. Anong klaseng pulot to? Ang mahal naman. $2,000. Bakit naman ganon? Subukan niyo muna, ho. Kukunin ko na yung 2 garapon. Sige po, ibabalot ko na po. Siguradong plant, yan. 4,000 pa sa dalawa? Di ubra yan. Plant, yan para magpataas ng presyo. Hoy, kayo. Ako si Yumi. May-ari ako ng Will Delicacies Restaurant. Sa tingin nyo, kailangan ko pang mag-plant? Will Delicacies? Yung pribadong restaurant sa Yonsei County? Yung kailangan pang magpa-reserve? Yung di basta-basta makakainan ng ordinaryong tao? Sinasabi mo lang yan? Paano namin malalaman kung totoo ka? Baka peki ka lang. Eti, nandito ka rin pala. Sinjia, ikaw pala yan. Bagong kagawad? Kagawad talaga? Kilala ng kagawad si Ati. Ang ganda pala ng bagong kagawad natin. Kung kilala siya ni kagawad, totoo nga siguro si Ati. Mukhang maganda nga, tong pulot. Kaso 2,000. Ang mahal. Di ko kaya. Naririnig ko lang pangalan mo habang namimili ako. Madami, anong ginagawa mo dito sa bayan? Bumisita lang at bumili ng magagandang bagay. Ika naman, kagawad Zhao, nagsusuri ka ba o namimili? Eti, namimili lang ako. Ganon ba kaganda yung lasa ng pulot na yan? Tikman mo. Sige, subukan ko nga. O, eto po, may libreng pampatikim ako dito. Ang sarap talaga, iba ang lasa. Ate, pwedeng makahingi ako ng isa. Si Mayor na mismo ang nagtanong. Sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Salamat, Eti. Ati, nasan ko na yung bayad? May asikasuhin pa ako. Uwi na muna ako. Sige, bye. Boss, pa isang bote naman ng honey. Meron pa. 50 piso bawat bote. Ako muna. Ako rin, isang bote. Akin muna yan. Pila-pila muna, mga kaibigan. Ay, akin to. Hahaha. Sigs, bigyan mo rin ako. Hayaan mo, magpapakilala na ako ng maayos. Ako si Amy, may-ari ng Will Delicacies Restaurant. Single. Ako si Zhang. Manggagawa ng honey mula sa Kinhe Village. Single rin. Boss Zhang, gusto kitang kausapin tungkol sa negosyo. Bibilhin ko lahat. 3,000 bawat bot. 3,000. Seryoso ako, Boss Zhang.
3,000 bawat boat. Hindi kita niloloko, at hindi ka na mahihirapang magtinda araw-araw. Ang hindi ko lang alam, gaano karami ang kayang gawin ko araw-araw. Huwag mo muna isipin yon. Bigyan mo lang ako ng estimate. Pwede kitang bigyan ng 3,000 piso na down payment. 3,000 down payment. Magpalitan muna tayo ng number. WeChat transfer, 30,000 pesos. WeChat transfer refunded, 30,000 pesos. Mas gusto ko ang cash, bossy. Sage, eto, 1,000. Meron ako dito. Yung 2,000, bukas ko na ibibigay. CJ. 2,000 bukas, 3,450 lahat. Mas malaki pa ba kita ko kaysa buong nakaraang taon? Pakainin ko ng husto ang mga bubuyog, maghanap pa ng spirited liquid. Ikaw ba si Zhang Qingshan? Hindi ako. Humarap ka. Hoy, bata. Nang api ka kay Boss Zan, tapos dito ka pa nagpapakita? Ngayon din, ipapaamdam ko sa'yo ang kapalit ng ginawa mo. Kayong mga ilan lang. Tigilan ang salita. Sugurin nyo. Balian ng paa. May gantimpala kay Boss Zan. Boss, marunong pala to ng martial arts. Di ba sabi mo babaliin mo ang paa ko? Bakit ikaw ang lumuhod sa harap ko? Boss, pesensya. Hindi ko alam na marunong ka ng martial arts. Sabihin mo sa amo mong si Boss Zan. Kung may susunod pa, hindi nyo kakayanin ang kahinatnan. Umalis kayo. 1, 2. 1. Ang sarap sa pakiramdam. Lumabas ka na. Hoy, pare, hindi mo ba ako bibigyan ng mukha? Halika, lumabas ka. Sisame, open the door. Huwag kang magsinungaling. Balala, the fairies transform. Lumabas ka na, maliit na kalabasa. Mga aso't pusa, matatanda't guro. Wala ni isang nakakita ng dinadala mo. Lumabas ka na, maliit na kalabasa. Sige na, bumalik ka na sa akin. Ano pa ba ang gusto mo, pare? Tatawagin ko na lang ba kayong green bottle? Ha? Nasaan na ang aking green bottle? Ano ba to? Paglilikha ng immortally. Hanli. Bakit kalahati lang ng spiritual liquid ang nalabas? Bahala na, inumin ko na to. Parang may malaki akong mararamdaman. Parang kaluluwa ko na mismo ang lilipad palabas. Kaya pala mahilig uminom ang mga bubuyog. Mukhang maganda nga talaga ito. Ay, hindi. Hindi dapat ako uminom ng marami nito. Isa lang sa isang araw. Isang patak lang. Bakit ang init ng pakiramdam ko? Parang mamamatay na ako sa init. Tubig.
Nga pala, palaging masama ang pakiramdam ni tita. Kung hihaluan ko ng konting spiritual liquid ang inumin niya, baka gumaling siya. Green bottle. Medyo marami na kaya ito. Sakto lang. Sige, ito na. Meng. Meng, gising na. Ang tagal kitang tinatawag, gising na. Gising na, baboy. Meng. Meng, gumising ka. Meng. Headstroke ito. Hindi ako abot kung tatawag ako ng ambulansya. Wala na akong choice. Subukan na lang natin ang imposible. Hindi ikaw, uminom ka ng malalim. Hindi ka makakainom nito. Anong ginagawa mo? Meng, gising ka na pala. Ako. Kanina lang, nakita kitang mag-isa sa kama. Nang hawakan kita, naramdaman kong nag-heatstroke ka. Kanina ko pa sinusubukang painumin ka ng tubig. Pasensya na, King Shan. Hindi ko sinasadya. Baka gusto mong uminom ka muna para makabawi. Salamat. Mainit ang panahon, huwag kang palaging mag-isa sa loob ng kwarto. Wala naman aircon dito sa bahay. Delikado kapag nag-iisa ka. Sige, hindi na kita istorbo. Magpalit ka na ng damit tapos labas ka na. Na pala. Kanina unang beses ko yon. Umupo ka. So ngayon, nasa bayan si tita, di ba? Sinabihan ko na siyang magpahinga, ako na lang ang magtatrabaho. Pero ayaw niya. Sabi niya, malapit ka nang magtapos. Mag-aral ka na lang ng mabuti, huwag mo nang isipin ang problema. Pero nababagabag ako. Hindi ko mahanap ang ibang trabaho. Huwag mo nang ulitin yan. Ako na ang kikita para sa'yo. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Na pala. 10,000 piso ito, galing sa pagbebenta ko ng pulot pukyutan. Ang laki ng pera. Kuya, hindi mo naman pinagbili ang puntod ng mga ninuno nyo, di ba? Ako. Sa buong barangay, usap-usapan na. Yung Dragon Group daw, bibili ng puntod ng pamilya mo. Hindi ko ipagbibili ang puntod ng aking mga ninuno. Walang dapat ipangamba sa perang ito. May umorder ng pulot pukyutan ko sa restaurant. At binigyan ako ng advance payment. Na pala, bukas makakapagbigay pa ako ng 20,000 sa'yo, kuya. 20,000. Ito ang pera. Kunin mo na. Gamitin mo para magpakabit ng aircon sa bahay. Huwag kang magkasakit sa init, ha? At bukas, huwag mong kalimutang dalhin si tita. Nagpapatingin ako sa ospital. Abala ako nitong mga araw. Baka hindi ko kayo masyadong maasikaso. Kuya, ang bait-bait mo talaga.
Ang bait-bait mo sa amin. Kuya, wala ka namang girlfriend. Pagkatapos kong grumaduare, pakakasalan na lang kita, ano? Wala ka bang anak? Bakit ka nagkakaganito? Ha? Natural lang namang tulungan ng kuya ang kapatid niya, di ba? Sino bang gustong maging kapatid mo? Zhang Qingshan, ano ba ang iniisip mo? Kapatid mo si Chen Menmeng ah. King Shan, ang tagal mo bang naghintay? Bossy. Ito, 4 na garapon ng pulot pukyutan, dinala ko na lahat. 20,000 cash. Magkalkal tayo ng maayos. Bakit hindi mo binilang? Tiwalang-tiwala ako sa'yo, bossy. Hoy. Puno na ang appointment hanggang next month. Wala nang kumakain. Kahapon, ubos na ang 2 garapon ng honey. Sige, dadalhin ko muna yung honey doon. Boss Zhang, nakita mo na, yung mga putaheng may honey nyo. Sobrang sikat ng 4 na garapong to, 2 araw lang. Tingnan mo, hanggang ilan ang kaya mong ibigay sa akin. Bossy, pwede mo akong tawaging Xiao Zhang. O kaya Qingshan na lang. Kung walang espesyal na pangyayari. Kaya ko sigurong bigyan kayo ng 6 na garapon. Sige, bukas umaga kukunin ko. At itong honey, huwag mo nang ibenta sa iba ha. Tataasan ko ang presyo, 5,000 bawat garapon. Bukas, dadalhin ko ang kontrata para pirmahan. Bossy, yung kontrata, walang problema, pero yung pagtaas ng presyo. Hindi na kailangan, basta't nangako na akong magsusupply sa inyo. Hindi ko na ibibigay sa iba. At na lang ang tawag mo sa akin. Sakay ka. Dadalhin kita ng ate sa tindahan natin. Pakainin kita ng mabuti. Para matikman mo kung gaano kasarap yung mga lutong may honey. Ate, may konting gawain pa kasi ako, baka sa ibang araw na lang. Sige, bukas na lang tayo magkita. Manang. Manang. Nandito ka pala sa bahay. Binilhan kita ng bagong damit ngayon. Dito ko na lang iwan, alis na muna ako ha. Hoy, sandali. Pakiabot naman ng tuwalya, nasa may pintuan ng banyo. King Shan, anong ginagawa mo dito? Ate, naglalakad-lakad lang ako sa labas. Binilhan kita ng damit na gusto mo. Siguradong gaganda ka nito. Hintayin mo ako. Ate, ang ganda-ganda mo talaga sa suot mo. Talaga. King Shan. Unang beses to. Na may lalaking bumili ng dami para sa akin. Ate, kung gusto mo, araw-araw kitang bibilhan. Huwag mo akong tawaging et. Tawagin mo akong Kian-Kian. Kian-Kian. Hoy, yung nagkakabit ng aircon. CJ. Ate, may kailangan akong asikasuhin. Aalis muna ako. Hintayin kita. Ang kakaiba.
Si Mengmeng at si Tita. Wala silang dalawa sa bahay. Tapos na yung aircon. Baka pumunta na sila sa ospital sa bayan. Wala ring sumasagot sa telepono. Sige na nga, uwi muna ako para pakainin ang mga bubuyog. Aray! Green bottle, lumabas ka. Mga baby ko, tikman nyo to. Sabihin ko sa inyo. Kapag gusto kayo, saka na kayo makagawa ng maraming pulot bukas. Kain na. MS Chan, hindi na pwedeng patagalin ang sakit ng nanay mo. Kailangan na agad siyang operahan. Edgo, magkano ba ang operasyon? Ang operasyon at pangangalaga, abot ng 150,000 piso. I-admit muna natin siya para maobserbahan. Pwede rin naming tulungan kayo sa advance payment. Salamat, Dosgo. Mengmeng, kahit binigyan tayo ni King siya ng pera, huwag tayong mag-aksaya. Wala naman akong nararamdamang sakit. Bukas na tayo umuwi. Nay, dito na lang tayo, magpahinga ka ng ilang araw. Sabi ni Dosgo, magpahinga ka muna, hindi naman mahal ang ilang araw. Hoy, King Shan, nasa ospital kami para magpa-check up. Mengmeng, tawag ni Kuya King Shan. Kuya Kingshan, okay lang, sapat naman ang pera. Huwag kang mag-alala. CJ, paalam. Nay, matulog ka muna, magpahinga ka. Ayaw mo ba talagang tumigil? Talagang. Ay nako. Dito ka pa kumakain ng mga bubuyog ko. Kumakain ka ng bubuyog ko, di ba? Ikaw talaga matakaw. Ikaw ang matakaw. Di ba? Kung ganyan ang palaka, bababa ang ani ng pulot ko. Bukas, siguradong kulang. Hoy, Ed. Di pa rin natutulog sa ganitong oras. Anong kailangan mo sa akin sa gabi na? May sasabihin ako sa'yo. Bukas kasi. Pwede ko lang ibigay ang 5 bote ng pulot. Okay na rin ang 5, sasabihin ko sa kusina, pansamantala muna. CJ. Nga pala, ate, tumatanggap ba tayo ng palaka sa tindahan? Di yung ordinaryong palaka. Palaka na kumakain ng bubuyog ko, napakalaki. Palakang kumakain ng bubuyog. Ate, tiningnan ko ang bahay pukyutan namin. Nakita ko, daan-daang palaka ang nandoon. Kumakain sila ng bubuyog namin, ang lalaki ng bawat isa. Napakalaki talaga ng mga yon. Ilan ang bilang? O kaya ganito, puntahan mo bukas para makita mo. Siguradong mabibigla ka. Sige, pupuntahan ko talaga bukas. Hintayin kita, ate. Hoy, magnanakaw ka pala. Tito, anong ginagawa mo? Anong pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Wala naman po akong ginagawa. Magtapat ka nga. Hoy, teka, ano ba nang ginagawa mo? Atay, 20,000. Tito, yung 20,000 pinagbentahan ko ng pulot pukyutan. Ano nang problema doon? 20,000 sa pagbibenta ng pulot pukyutan? Sinong maniniwala diyan? Ang mura lang ng pulot pukyutan. Sa Hangking Shan, nawalan kami ng pera sa bahay. 20,000 ang nawala, tapos 20,000 rin ang hawak mo. Halatang halata, ikaw ang magnanakaw. Malinaw na paninirang puri lang ito. Paninirang puri. Anong magagawa mo? Manahimik ka. Ah, kaya pala. Nagtutugtugan lang pala ang mag-ama. Tito, pareho tayong matalino. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na.
Ang Dragon Group ay magpapagawa ng daan papuntang likod ng bundok. Dadaan mismo sa libingan ng mga ninuno mo. Ibigay mo lang ang titulo ng lupa. Kalimutan na natin ang pagnanakaw. Ibabalik ko ang 20K. Dagdag pa ng 10K para sa lupa. Ah, kaya pala. Doon pala ang punterya mo, Tito. Gusto mo ang titulo ng libingan ng pamilya namin? Nga pala. Malaki siguro ang binayad ng grupong yon. Ganito na lang. Bigyan mo ako ng 50,000, ibibigay ko sa iyo ang titulo. 10K lang nakuha ng tatay ko. 50K agad hiningi mo. Magsunog ka na lang ng bangko. Yan ang hinihintay ko. Tigil ka nga. 20,000 lang, wala nang dagdag. Tito, hindi na ako magbebenta. Kailangan ko ng 6 na puwe. Hoy, ayaw mo ng mabuting pakikitungo. Gusto mo ng masama? Sage, ang pagnanakaw mo ng pera, ipapaalam natin sa lahat para humatol. Sige, wala akong tinatago. Wala akong ikinakatakot. Halika, humatol tayo sa harap ng lahat. Humatol tayo. Mga kababayan, halika kayo. Pakinggan ninyo ito. Nagnakaw si Zhang Qingshan ng 20,000 piso sa amin. Nahuli namin siya. Ganito kahirap ang pamilya ni Zhang Qingshan. Hindi nakakagulat. Sa panahon ngayon, kapag gipit. Sino ang makakaalam kung may gagawin kang masama? At saka, malaking halaga ang 20,000. Kung I report to ng kapitan, tapos na ang buhay ni Zhang Qingshan. Nga. Kung ngayon, sa amin nagnakaw si Zhang Qingshan. Bukas, sa inyo na. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang masasabi ninyo, mga kababayan? Wala rin kaming pera. Hindi namin kayang manakawan. I-report na lang sa pulis. Sa pulis, sa pulis, sa pulis. Hindi magnanakaw si Qingshan. Maganda ang benta ng honey niya. Pinaghirapan niya yan. Aling Chona, bakit mo siya pinagtatanggol? Baka naman, may something kayo? Bago yang damit mo ah. Binili niya ba yan? Hoy, ikaw, pakinggan ninyo to, mga kababayan. Ginamit ang pera para ligawan ang babae. Ang galing-galing mo talaga. Ate, salamat. Mga kababayan, mga magulang, mga kapatid. Ako si Zhang Qingshan, kayo ang mga. Simula bata, Kuya Chen ang nag-alaga sa akin. Nakikigamit ng tubig kay Tio Wang. Makulit ako noong bata. Palagi akong nakakasira ng mga gamit. Pero tandaan nyo ba, noong umaalis ako sa bahay nyo? Nagnakaw ba ako ng kahit isang pipino? O isang pirasong repolyo? Ninakaw ko raw ang 20,000. Hindi yan maliit na halaga. Ang perang yan. Pinapagod ko sa pagtidang lutuitan. Barya-barya, pawis at dugo ang puhunan. Di nyo ako pinaniwalaan. Pero sa isang salita lang nila, agad kayong naniniwala. Paninirang purito. May ebidensya ka ba? Kung may ebidensya ako, magluluhod ka sa harap ng lahat. Tatahol lang parang aso at hihingi ng tawad kay Aling Chona. Seg. Ayos. Gusto mo ng ebidensya? Di tama to, dati. Hangal asunod-sunuran lang yung lalaking yan. Bakit ngayon ang daldal at ang lakas ng loob? Parang may plano. Baka nag-record siya kanina? Saan niya nakuha ang utak para doon? Hoy, Ed. Diretsuhin mo lang papunta sa entrada ng barangay. Andito kami, maraming tao. Ed. Bossy, Anong ginagawa niyo dito sa aming barangay Kinghi? sino ka? Anong nangyayari dito? Si Zhang Qingshan, nag-anyaya sa akin. Ang laki ng pagtanggap ah. Ate, handog ito ng kapitan sa inyo. Seremonya ng pagtanggap. Ayon sa kapitan, ninakaw ko ang 20,000 niya. At nakita sa bahay ko. Kaya ngayon, iniimbento na lang niya ang kwento. Ikaw ang magnanakaw. Paano ka makakakuha ng 20,000? Sinasabi mong benta ng pulot? Sinong maniniwala yan? Tigil. Bosye, iniimbestigahan pa po namin ang usapin ng pagnanakaw. Bosye, naparito po kayo sa barangay Kinghi. Para kay Qingshan? Narito ako. Para bumili ng pulot pukyutan kay Zhang Qingshan. At saka, kahapon lang, binigyan ko siya ng 20,000 para sa pulot. May problema ba? Mali, Qingshan. Nagkamali si Tito Liu, 20,000 para sa pulot? Humingi ka nga ng tawad kay Qingshan. Zhang Qingshan, pasensya na, mali ako. Hoy mga kapitbahay, yung pustahan namin kanina. Ganito ba? Hindi, lumuhod at humingi ng tawad, Qingshan. Bata pa kasi, hindi pa alam ang tama. Hindi pa alam? Halika, tingnan niyong lahat.
22 na siya, pwedeng magsinungaling at manira. 22, pwede na siyang hindi tumupad sa pangako niya. Sabihin mo sa akin, ano siya? Bata pa. Hindi pa alam ang tama. Humihingi ng tawad. Humingi ng tawad. Lumuhod. Ano pa? Tumahol. Tumahol. Magtahol ka na parang aso. Tahol. Aw-aw. Aling Chona, pasensya na po. Umuwi ka na sa bahay. Umalis ka. Bosye, bumili ka ng pulot? Kailangan niyo po ba ng gulay? O mga hayop gubat? Marami pong produkto mula sa bundok dito, sa Kinghi Village. Hindi kailangan. Sige na, tapos na ito. Mali lang ang lahat ngayon. Mabait si King Shan. Huwag nang sayangin ang oras sa trabaho. Dispas na, umalis na tayo. Alis. Kapitan, sandali lang. Pera ko. Kapitan Liu. Mayor Zhao. Ito ang bagong notice mula sa county tungkol sa paunang plano para sa pagpapagawa ng kalsada sa Yujiago Road. 3 ruta ang nakadisenyo, isa papunta sa Kinghi Village, at ang 2 ay papunta sa ibang barangay. Alin ang pipiliin? Pag-usapan sa meeting pagkalipas ng 2 linggo. Mayor Zhao, salamat po sa pag-abot nito ng personal. Nahirapan po kayo. Ate, nandito ka rin pala. Nandito ako para bumili ng pulot. Ikaw, Mayor Zhao, ang dami mong ginagawa. Kaya ng personal kang naghatid ng dokumento tungkol sa pulot noong huli kong kinain ito. Pumino ang balat ko at nakatulog ako ng mahimbing. King Shan. Salamat ha, nandito na ako ngayon. Pwede ba akong bumili ng isa pang boat? Iuwi ko para kay Lolo. Mayor, ang pulot na ito. Talagang napakaganda. Kung gusto niyo po, hindi ko po ito may bebenta sa inyo. Ibigay na lahat ng karapatan sa pagbebenta ng pulot sa ate ko. Ibinigay ko na ang lahat ng karapatan sa pagbebenta ng pulot na ito sa ate ko. Kung bibili si Mayor Zhao, ibebenta namin, pero tumaas na ang presyo ngayon. 5,000 bawat lata, 5,000. Bibilhin ko pa rin yan. Para kay lolo mo, sige, 1 lata na lang. Ang ganda at yaman ni Mayor Zhao. Malalim to. Ibigay ko ang recording. Siguradong may magagawa yon. Mayor, pakinggan mo to. Pakinggan mo nga. Atay ko, 10K lang, ikaw, 5K agad? Bakit di ka na lang magnakaw? Walang hiya. Opisyal, harapang ng bintang. At tumatanggap pa ng lagay. I-add mo ako sa WeChat. Ha? I-send mo sa akin yung recording. Ano ba iniisip mo? Wala naman akong iniisip. Nasend ko na. Recording yan, tungkol sa tulungan ng opisyal at kumpanya sa lupa. Lampas na sa hangganan yan. Kailangan kong pumunta sa lungsod. Sa lungsod. Best friend ko sa Commission on Audit. Ako ang magsasabi. King Shan, salamat. Salamat sa pag-aalis sa mga buhayang to. Trabaho ko lang yan. Ako kasi. Ayaw na ayaw ko sa mga nangaapi sa aming mga simpleng mamamayan. Alam ko namang maglilingkod kayo para sa bayan. Kaya, Alis na muna ako. Bie. ate, yung best friend mo may connection pala sa lungsod. Ang galing. Ang lambot. 8. King Shan, ang laki-laki ng mga palakang ito mo. Grabe talaga. Ate, ito yung sinasabi kong palakang kumain ng bubuyog. Napakalaki bawat isa, isang timbalang dinala ko. Marami pa sa likod, tignan mo kung pwedeng ibenta. Sa tindahan. Sa palengke, ang mga ordinaryong palaka ay nagkakahalaga ng 8 bawas 9 piso bawat kilo. Kung ganito kalaki. At sariwa, aabot ng 15 piso. Ang Will Delicacies Restaurant ay nag-serve ng private dishes, iba't ibang class. Pero, hindi ganoon kalaki ang kinukolekta nila. Sige muna. Tikman muna natin ang lasa ng beef frog. Para, ako mismo magluluto. Kung talagang espesyal, pwede pa tayong mag-usap ng presyo. Ate, marunong ka palang magluto ng palaka. Di mo ba ako pinaniniwalaan? Noong nagsisimula pa lang ang Will Delicacies, ako ang nagluluto lahat. Tikman mo. Ang sarap ng amoy. Noong nagluluto ako, hindi ako natikman. King Shan, ikaw muna. Sige, hindi na ako mahihiya.
Masarap. Ang sarap. Ito ang pinakamasayang kinain ko sa mga nakaraang taon. Seryoso, itong palaka mula sa buto hanggang laman. Talagang mabango at sariwa. Bakit ang sarap-sarap nito, King Shan? Ganitong klaseng palaka. Gusto kong bilhin ng 200 piso bawat isa. 200 piso. Magkano na ang kinain ko? Akala ko, pinalaki mo lang ng basta-basta, King Shan. Naisip mo na bang magtayo ng sarili mong tindahan sa bayan? Kung mamas produce ang ganitong palaka, hindi kakayanin ng Will Delicacies. Hindi ka nagbebenta ng palaka, nagbebenta ka ng ginto. Dahil dito, hindi ka na magkukulang ng suki. Dahil sa green bottle, hindi lang ako makakagawa ng palaka. Gamit ang spiritual liquid, pwede akong mag-alaga ng isda at magtanim. Ate, ang imo naman. Hindi naman siguro ganoon kagrabe. Magkano ba ang puhunan para magtayo ng restaurant? Sa simula, kailangan ng mga 500,000 piso. Lugar, dekorasyon, tauhan, kagamitan, kailangan maganda lahat. 500,000 piso. Kailan pa ako makakaipon ng ganoon? Ano ba akala mo sa ate mo? Ganito na lang, ako ang magpupuhunan. Ikaw ang magbibigay ng sangkap. Hasya natin, 60 tandang bawas 40. Ikaw 60, ako 40. Ibibigay ko sa'yo ang 20% ng kita ng Will Delicacies Restaurant. Ate, talo ka naman. Pwede ba yan? Sige, gawin na natin to. King Shan, pagkatapos magbukas ang restaurant nyo, pwede ba akong mag-apply bilang waitress diyan? Naku, ate, anong sinasabi mo? Magkakamag-anak tayo. Kung magtutulungan, sama-sama tayong magtrabaho. Mas mabuti ngayon na kaysa bukas. Tara, puntahan natin ang pwesto sa bayan. Sige, tara na. Ate, hintayin mo ang balita ko. MMM. Isang taon pa lang ang Tingyutsuan Restaurant. Gumastos na ako ng 300,000. Tingnan mo ang mga mesa. Branded lahat ito. Kaso, nung nagbukas, ang Dragon Soar Hotel sa tapat, nawala lahat ng negosyo. Dragon Soar Hotel. Yan ang property ng Dragon Group. Kapag tayo na ang nagmana, ganyan din ang problema natin. Ang Dragon Soar Hotel ay sa Dragon Group. Sino po ang nagmamay-ari? Ipapakilala ko sa iyo. Siya ang tunay na buyer, Boss Zhang. Boss Zhang. Ito, kung gusto nyo talagang kunin, 800,000. Lahat ng gamit kasama na. Deal? Talagang lugin-lugi na ako. Wala nang matira. Sage, 800,000, kukunin namin. Pirmahan na natin. Ayos. Ihahanda ko ang kontrata. Hintay lang kayo. 800,000, ate. Nakakuha ko sa kahoy kanina. Totoong solid wood pala ang mga mesa, alam mo ba? Maliit na bagay lang yan. Ate, wala ka ba talagang konsepto sa pera? Dragon Soar Hotel. Kaya gagawin kitang unang hakbang upang umangat. Ate, plano ko lang magbenta ng palaka para kumita. Pero ngayon, utang pa ako sa'yo ng 800,000. Nagbukas ako ng restaurant. Boss Zhang, kita ko nakasalalay sa palaka mo. Nakatali ang lahat ng puhunan ko sa'yo. Huwag mo akong ipahiya. Huwag kang mag-alala, ate. Oh, naalala ko. Malapit sa amin, may lawa na puno ng tilapia. Isip ko, pagkatapos ng ilang araw, hulihin ko ang mga tilapiyang iyon. Gawin natin specialty sa grand opening. Sage, Sakto, uwi ako para gamitin ang green bottle sa pagpapalago. Oh, naisip ko rin, sama-samahin ko ang mga kababayan namin sa baryo. Magtatayo tayo ng greenhouse project para sa off-season na gulay. Titiyakin kong doble ang ani at dekalidad ang produkto. Garantisadong kita yan. Boss Zhang, 2 o 3 araw pa lang tayong magkakilala. Pero, mula sa isang simpleng magsasaka, naging negosyante ka na. Ang bilis mo. Hanga ako. Ate, tingnan mo. Hindi ba si Mengmeng yon? Bakit siya kasama ni Boss Zan? 8. Paparahin mo ang driver sa harapan. Ara, Boss Zan. Boss Zan. Ikaw na munting manloloko. gising ka. Zhang Qingshan, ano? Bakit hindi ka binugbog ng peklat hanggang sa maging pilay? Ang kapal ng mukha mo. King Shan. 8. Ate, isa. Ayos na ba? Huwag mo lang pakutin, ate. Zhang Qingshan, maghintay ka lang, makikita mo. Binigyan siya ng droga.
Zanji, gago ka. Mahal kita. Qingshan, Kuya, huminahon ka. Ang dapat nating gawin ngayon ay dalhin siya sa ospital. Mag-blood test tayo para may ebidensya. Mawawala ang ebidensya, gets? Tara sa ospital. pasensya na sa abala. Buti na lang ayos kapatid ko, kundi patayin ko yan. Malakas ang impluensya ni Boss Zan. Huwag muna guluhin. Naipadala ko na ang CCTV footage kay Xinjia. Siya na ang bahala. Hahanap siya ng question sa tulungan tayo. Kunin ang medical report, kuhanan ng litrato, ipadala sa kanya. CJ, ate. Ingatan ang ebidensya. Sapat na yan para makasuhan sila. CJ. Salamat sa'yo, ate. Kung hindi dahil sa'yo. Mas matanda ako sa kanya. Nung bata ako, may nakilala rin akong gago. Pero mabuti na lang, nandito ka para sa kanya. Ate, ikaw. Huwag kang mag-alala. May paraan tayo. Kumpleto na ang ebidensya. Iyak na hindi makakatakas si Boss Zan. CJ. May bakanteng apartment ako. May mga bagong damit. Doon na kayo. Matulog ngayong gabi. Tara na. 8. Salamat. Tara na. Ayoko. Meng Meng. Makinig ka, Meng Meng. Zhao Yu, Yuyu, masama ang pakiramdam ko. Hindi ako si Meng Meng. Tulungan mo akong maghubad ng damit. Hindi ako si Zhao Yu. Ako si Inshan. Kuya mo ako. Gumising ka. Mabuti ka lang magkumot ka. Kuya, masakit. Tulungan mo naman ako. Meng Meng. Pinapainit mo ang ulo ng kuya mo. Nakatulog ka na. Ikaw. Matulog ka. Paggising mo, tatanungin kita ng maigi. Ano ba talaga ang nangyari? Hoy, Nay. Nasa dorm ako. Ay, Zhao Yu. Ano to, nakadikit sa akin? Hoy, Nay, hindi. May ipis kasi. Pupunta ako sa ospital mamaya. Kuya Qingshan, gising. Bumangon ka nga. Bakit tayo nasa iisang kama? Ha? Ay, wala namang nangyari sa atin. Meng Meng, ano ba talaga ang nangyari kahapon? Bakit ka kasama ni Boss Zan? Meng Meng, sabihin mo sa akin ang totoo. Dapat ba kahapon? Kasama mo ang tita mo sa ospital. Bakit ka sumama sa gulo ni Boss Zan? Alam mo ba na nilason ka niya? Alam mo ba? Delikado iyon. May sakit ang nanay ko at kailangan ng operasyon. Malaking pera ang kailangan. Wala na akong magawa kaya pumunta ako kay Boss Zan. Akala ko kakain lang kami. Sino ba ang mag-aakala? Aling Chona, lumala ba ulit ang sakit mo? Magkano pa ang kulang? 150,000 piso. Ano ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Kuya, saan mo nakuha ang malaking pera? Binigyan mo na kami ng 10,000. Yung 150,000 na ito. Saan mo kaya makukuha? Hoy, Ed. You. Meron ka bang 150,000? Kuya Qingshan, sino ba makakapagpahiram ng 150,000? Nang basta-basta.
Tunog ng pagtanggap ng pera sa WeChat. Matagumpay ang operasyon. Matatag na rin ang kalagayan ng pasyente. Pagkatapos ng mga 10 araw na pahinga, pwede nang umuwi. Salamat, Dr. Go. Walang anuman. Tingnan ko muna ang ibang pasyente. Pagkagising niya, babalik ako para tingnan siya. King Shan. Oh, Ma, gising ka na. King Shan. oh, Ang laki na nagastos sa operasyong ito, no? Salamat. naku, Alinchona, huwag mo nang sabihin yan. Parang pamilya na tayo. Oh, naalala ko. Nakahiga ka na ng matagal. Uminom ka muna ng tubig. Tikman mo ito. Nang mag-headstroke si Mengmeng, yung ininom niyang tubig na may green bottle. Gumising agad siya. Nilagyan ko rin ito ng green bottle. Hindi ko lang alam kung makakatulong para gumaling ka ng mas mabilis. Kahit tubig lang ito, ang sarap-sarap pagkatapos ng operasyon. Parang ang lakas-lakas ng pakiramdam ko. Ma, huwag kang magkikilos. Sabi ni Etigo, kailangan mong magpahinga ng 10 araw. 10 araw. Magkano na naman ang magagastos? Pero ngayon, parang wala naman akong nararamdamang sakit. Ma, magpa-discharge na tayo. MS Wang, magpahinga ka muna. Ang ganda ng pakiramdam mo, parang hindi ka lang galing sa operasyon. Salamat, Yargo. Malamang, napakagaling mo sa pag-opera. Wala akong nararamdamang sakit. Parang ang lakas-lakas ko. Patingin-tingin muna tayo. Ang bilis ng paggaling mo. Parang hindi normal. Himala talaga ito. Ang lakas ng green bottle. Mabilis ang paggaling. Pwede rin ito sa iba. Sa gamot o pampaganda. Baka may magic effect din. Magpahinga ka muna. Ma, magpahinga ka muna. Ma, natakot talaga ako sa'yo. Hoy, Ed. King Shan, kumusta ang operasyon ni Tita Wang? Ayos naman lahat. Sabi pa ng doktor, himala raw ito. Mas mabilis siyang gumaling kaysa sa iba. Ah, mabuti naman. Oh, ate, kumusta ang kita natin sa tindahan ngayon? Ay, si Boss Zhang, nag-aalala pala. Subukan lang natin ngayon. Pero medyo, sige na. Hindi na kita kukulitin. Puntahan mo na lang dito. May ginagawa pa ako. Ang tono niya, parang may problema siya. Uy, Mengmeng. Pakainin mo muna si tita, tapusin niya to, ha? May asikasuhin lang ako sa labas. CJ, Pwede niyo pong tingnan ang aming menu. Yan lang. Wala na? Wala bang iba? 2 putahe lang? Ang konti naman. 30% na nga ang bawas. Mahigit 200 pa rin. Nga. Parang pinapaalis niyo kami. Mga boss, ang mga putahe po namin. Sigurado, masusurpresa kayo. Libre kung hindi satisfied. Tingnan ko nga. Orderin ko 2. Sige, yung garlic butter frog legs na lang. Sage. Narito na po ang order ninyo. Kumusta? Ang saap. Totoo ba? Huwag kang magbiro, tikman ko nga. Ang sarap talaga. Naku po, ang frog legs na to, mas masarap pa. Kaysa sa mga mamahaling restaurant sa lungsod. Kain na, kain na. Kumain na kayo. Tatawag lang ako. Oy par, nasaan ka? Sa Dragon Soar. Huwag ka na doon. Punta ka rito sa Ting Yuchuan Restaurant. Ang sarap dito. 100 beses mas masarap kaysa sa Dragon Soar. 30% off ngayon. Bila na sa labas. Sage, te. Oo, narito na po. Magsi-order na po ba kayo? Anong bagong gimmick to? Nagpapasikat sa 3 piso? AME. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Hindi pwede. Kung magpapatuloy, tong init na to, mawawala sa akin ang mga suki ng Dragon Soar. Tao. Maglagay kayo ng tarpaulin sa ha.
Lahat ngayon, 5 piso lang. Ano yan, sisita? Mahigit kalahating oras na kami nakapila. Kahit maganda manamit, pumila ka rin. Yimi, nandito ba si Bossy? Ay, si Manager Zhao ng Dragon Soar Hotel pala to. Bihirang bisita. Kakain ka ba? Hindi ba welcome? Welcome naman. Siyempre welcome. Pero nakikita mo naman, siksikan na kami dito. Kung gusto mong kumain, pumila ka. Manager ng Dragon Soar Hotel ka man. Pumila ka rin. Baka bukas ka pa makakain dito. Ayos ah. Sisingit talaga. Ate, bakit ang daming tao sa tindahan ngayon? Tuloy po. Ano yon? Bakit siya nakakapasok? Yemi. Ang labo mo naman. Double kara. Gino, siya po ang may-ari ng Tinitsuan Restaurant, si Boss Zhang. Hindi ba pwedeng pumasok ang may-ari sa sarili niyang tindahan? Ikaw pala. Ah, siya pala ang may-ari. Sige, sana masarapan kayo. Salamat. Sige, ingat. 7 oras na tayo nagbukas, 60,000 na ang kita natin. At 3% lang ang discount natin. Ang laki. Kung palawigin natin ang oras ng operasyon hanggang alas 11 ng gabi, siguradong abot tayo ng 100,000. Ano sa tingin mo, ate? Sundin ang plano. Walang bagong customer pagkatapos ng alas 9. Alas 10, isara na. Huwag nating pahirapan ang mga tauhan. At para maging exclusive ang dating. CJ, ate. Ikaw ang may alam dyan, susunod ako sa'yo. Bukas, ibalik na natin ang regular na presyo. Dapat magkaiba ang kalidad ng putahe, hindi puro sal. Ate. Lahat dito sa tindahan, sumusunod sa'yo. May isa pang problema. Kailan mo sisimulan ang vegetable farm mo? Masyadong limitado ang menu natin ngayon. Sweet and sour fish at frog legs lang ang madalas hinahanap. May gulay ba tayo? Baka pwedeng bilisan natin ang plano. Kausapin ang mga taga-baryo para magtanim ng gulay. Queen Shen. Kumusta ka, ate? Masigla ako, Ting Shan. Akiramdam ko. May pag-asa na ang buhay natin. Huwag kang mag-alala, ate. Siguradong. Gaganda ang buhay natin. Hoy, Mayor Zhao. Ingshan, tungkol sa 2 kaso. Sasabihin ko sa iyo ang update. Ano na? Yung kaso ni Boss Zan, okay lahat ng sinumit mo. Drug test report, video, at mga testigo. Pero yung kay Liu Mingsheng, naipit. Ha? Pero sa recording, aminado naman si Liu Hui na tumanggap siya ng pera. Paano nangyari ito? Sinabi niya sa recording. Pero kapag dumating sa korte, pwedeng bawiin ni Liu Hui ang sinabi niya. Wala tayong testigong makakapagpatunay na mismong si Liu Mingsheng ang tumanggap ng pera. Mayor Zhao, pakiusap, pigilan muna natin to. Mag-isip pa ako ng paraan. Gusto niyong tumulong sa pagtatanim sa greenhouse. Nga, tumulong lang kayo sa pagtatanim. Nagawa na rin natin to dati. Kaso mahirap ang daan dito. Ang mahal ng transportasyon, hindi mataas ang presyo. Yung problema sa transportasyon at pagbili ng produkto. Kaya kung ayusin lahat yan, wala kayong kahit anong risk. Magtanim lang kayo, ako na ang magpapasahod. Magkano ang sahod? Sa lalaki, 3,500 bawat buwan. Sa babae naman, dahil hindi naman mabigat ang trabaho, 2,500. Okay ba? O, di pa kasali dyan ang year-end bonus. Maganda ang performance, may share sa kita sa katapusan. Ayos. Ayos. Kung ganon ang computation, pwedeng kumita ng 70,000 bawat pamilya sa isang taon. Mas malaki pa yan kaysa magtrabaho sa labas. Zhang Qingshan, nag-alaga ka lang ng bubuyo. Kumikita ka sa pulot, pangap mong magpayaman lahat? Daming tao dito, sapat ba ang pera mo para sa sahod? Ito, 10,000. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng niyong i-verify sa bangko.
Panimula pa lang to, marami pa ang susunod. Mga kababayan, kung magre-register kayo ngayon, maibibigay ko na agad ang kalahating buwan na sahod. Pero hayaan niyong maging klaro ako, itong 10,000 ito. Kung mayroong hindi magtatrabaho ng maayos, lumayas ka agad. Ako. Tita, una akong magre-register. Kasama ang asawa ko. Sitch, kami rin. Sige, Sean, ay talagang may kakayahang gumawa ng malaking bagay. Sumasali rin kami. Hoy, tita, bakit ka naman nakatayo lang dyan, nanginginig? Bakit hindi ka pa sumasali? King Shan, gusto ko rin sanang sumali. Pinagbintangan kitang nagnakaw, siguradong galit ka sa kin. Naku, tita, ano ba ang sinasabi nyo? Alam kong noong nangyari yon, nadala ka lang ng isang matandang hayop. Huwag kang makialam, umuwi ka na. Tita, ako si King Shan. Hindi ako nagkakalat ng sama ng loob. Noong bata pa ako, marami akong kinain sa bahay nyo. Mga kababayan, ako si King Shan. Taong marunong tumanaw ng utang na loob. Ngayong magkakapera na ako, gusto kong isama kayong lahat. Dito sa baryo para yumaman. Mabuhay. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang pera. Hati-hati natin hatiin to. Ha ha ha. Aba, pera-pera na naman to. Queen Shan. Ang laki naman ng ipinuhunan dito. Kinakabahan ako. Nay, paano kung talagang malugi tayo? Nay, anong sinasabi mo? Huwag kang mangamba. Pero, meron nga pala akong bagay na pwede mong maitulong sa akin. Ano yun? Sabihin mo. Ito kasi, pagdating sa pag-aalaga ng bubuyog, eksperto ako. Nawawala ako sa hulog sa greenhouse. Nalilito talaga ako. Kaya ganito na lang, Nay. Maging tagapagbantay ka para sa akin, maglibot ka. Magmasid ka, magdala ng notebook, itala ang problema. Isulat mo lang sa notebook mo, ha? Yun lang. Sige, Nay na ang bahala diyan. Ayos! Nga pala. Ito, 2,000 piso. Ito para sa pagbabantay mo. Magtrabaho ng maayos. Maasahan ko talaga ang tulong mo. Huwag, King Shan. Dapat ngayon, mag-ipon ka muna ng pera. Nay. Huwag kang ganyan. Pinapabantay ko lang naman sa'yo. Ikaw naman. Mag-ikot ka, magmasid sa mga proyekto. Minsan natatakot ako baka may mga tao sa baryo na maggulo. Kapag nandito ka, mas panatag ang loob ko. King Shan, talagang nagmatur ka na. Kaya mo nang humarap sa problema at responsible ka na. Pero ngayon, dapat mo nang isipin ang mag-asawa. Nagba-check up ako, nakita ko ang kaklase ko. Yung anak niyang babae, single pa rin hanggang ngayon. Nagtatrabaho siya bilang kindergarten teacher doon sa bayan. Bakit hindi muna kayo mag-add sa Facebook at mag-usap? Kung mapapangasawa mo siya, hindi mo na po problemahin ang edukasyon ng magiging anak mo. Ito ang numero ng cellphone niya. Kunin mo. Ako ito. Ano, may gusto ka na bang iba? Kung hindi mo naman ikinahihiya, pakasalan mo na si At. O kaya, pagkatapos kong magtapos, ako na lang ang pakakasalan mo. Tita, sa tingin ko kasi. Usap muna kayo, pag-usapan natin kung bagay sa susunod. Ay, tita naman. Sige, tatanggapin ko muna ito. Mahina ang katawan mo, uwi ka na at magpahinga. Sige. Una ko ha. Sige. Anong nangyari? Bakit ang baba ng benta? Ng Dragon Soar Hotel. Boss Zan, dahil po kasi sa bagong bukas na restaurant sa Tapa. Ang pangalan ay Ting Yutsuan Restaurant. Opo, katapat lang talaga ng Dragon Soar Hotel. Simula nung mag-soft opening sila, bumagsak ang mga customer natin ng halos 80%. Ano ba ang ginagawa mo? Isang maliit na tindahan lang yan. Napag-agawan pa tayo ng customer. Iba talaga ang lasa ng pagkain nila. Napakaganda ng kalidad ng mga sangkap. Pumunta ako dati, masarap nga talaga. Nitong mga aw, pila sila hanggang dulo ng kanto. Sino ang nasa likod nito? Sino ang may-ari? Si Yimi ng Wild Delicacies Restaurant. At isang magsasaka. Si Yimi ng pamilyang Ye at isang magsasaka. Nag-imbestiga na ako. Ang magsasakang yon ay si Zhang Qingshan. Galing siya sa Barangay Qinghe. Siya lang ang nagsusupply ng sangkap sa Ting Yutsuan Restaurant. Naging sikat na doon ang bullfrog at gurami.
Kamakailan lang, may inilabas silang bagong health na peche. Zhang Qingshan. Ikaw na naman. Liu Mingsheng. Ako yan. Xiao Luo. Ate, kumusta ang kita natin kahapon? Tingnan mo mismo, nitong mga nakaang araw, stable na ang kita. Nasa 200,000 pataas. Ang laki pala. Boss Zhang, balak mo bang magbukas ng branch? Hintay muna tayo. Ano pang hinihintay? Hihintayin mo bang umabot ang kita? Sa 300,000. Hihintayin kong bumagsak ang Dragon Soar Hotel. Pagkatapos, kukunin natin ang lugar na yon. Ang laki ng pangarap mo, ah. Ate, may gagawin ako mamayang tanghali. Mauna na ako. Dito ka lang. Magmi-meeting ka ba? Ete, saan nagmamadali si Qingshan? Nagmamadali talaga. Ay siya, magmi-meeting. Narinig kong negosyante ka. Anong linya? Negosyo. Di naman ganoon kalaki. Pero fair. Marami akong alam na linya. Tulad ng pag-aalaga ng bubuyog, isda, pati palaka. Yan ang specialty ko. Magkano kita mo sa isang taon? Alam mo naman, di-stable ang linya ko. Di ko rin naitala ng eksakto. Magkano kita mo noong nakaraang taon? Mga 30,000 siguro. May quotes ka ba? Tricycle, counted ba yon? May bahay ka na ba? Meron din. Yung apartment sa syudad. Wala ako niyan. Pero yung lot namin dito sa probinsya. Sobrang laki. May ipon ka ba? Wala masyadong naitatabi sa kamay. Pero may mga utang ako. Mga 80,000 ang inutang ko. Ginoong Zhang, sa palagay ko hindi tayo bagay. Huwag mong isipin na dahil lang sa damit mo, mayaman ka na. Sasabihin ko sa'yo, hindi kasalanan ang maghirap. Pero ang magpanggap na mayaman, nakakasuka talaga. Pakinggan mo ito sa mundong ito. Pwedeng gusto ng babae ang matangkad, pandak, mataba, o payat. Pero ang isang bagay na siguradong ayaw nila, ay ang isang hampas lupang waldas. Hindi ba't panlalait yan? Kuya, yung nakilala ko kanina. Walang pera pero nagpapanggap pa. Naka-reserve ka na sa Ting Yutsuan Restaurant. Doon tayo kakain mamayang gabi. Sige, pupunta na ako. Kuya, hindi mo alam yung lalaking nakilala ko. Maganda manamit, pero nang tanungin ko, wala palang matinong trabaho. Tricycle lang ang meron, tapos puno pa ng utang. Nga pala kuya, kilala mo si Boss San, di ba? Kailan mo ako ipapakilala sa kanya? Hija. Hindi mo dapat nakialaman ang mga mayayamang yan. Wala ni isa sa kanila ang totoo. Gamitin ka lang nila at itatapon. Payo ko sa'yo, huwag kang sasabak sa gulo. Wow, ang sarap ng lasa ng palakang ito. Grabe. Ang saap. Kaya maraming customer sa Dragon Soar Hotel. Sino nga ba ang may-ari ng restaurant na ito? Ang dami ng customers. Siguradong malaki ang kinikita nito. Kung sino ang nagtayo, hindi ko alam. Pero ang alam ko, malamang hindi na ito magtatagal. Bakit siya nandito? Sino? Ito ba ang restaurant mo, boss? Scarface. Anong coincidence? Bullshit. Hulaan ko. Si Boss Dan ang nag-utos sa'yo. Magkukunwaring masama ang tiyan. Tapos bubuluhin mo ang restaurant ko para magsara. Boss, talagang hindi ko alam kung kanino ito. Huwag mo naman akong gipitin, isusumbong ko lahat. Ano?
Sabi mo sa kanya na sa kanya ang restaurant. Hoy Scarface, lipat tayo ng lugar. Ikaw din, sumama ka. Bakit wala pang balita mula sa Tingyutsuan Restaurant? Scarface, hindi ba niya kayang gawin ang simpleng bagay na yon? Talagang walang kwenta. Sino yang kumakato? Lumabas. Zanji, sinasampahan ka ng kaso sa paglabag sa utos at pananabotahe. Paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang babae. Pag-upa pa maglagay ng lason, panunuhol sa mga opisyal, at iba pang krimen. Ikaw ay inaaresto namin ngayon alinsunod sa batas. Anong pinagsasabi ninyo? Hindi ko gagawin ang mga yon. Mayroon na kaming matibay na ebidensya. Makipagtulungan ka. Hoy, huwag kang gagalaw. Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang tagapagmana ng Dragon Group. Bitawan niyo ako. Pantay ang lahat sa batas. Samahan siya. Huwag kang kumilos. Bitawan mo ako. Naku, tapos na si Boss Zan. Huwag magmadali, may isa pang susunod. Halo, Mayor Zhao. Nanonood kami ngayon ah. Bukas alas 10 ng umaga, pulong sa munisipyo ng Yujiago Road. Huwag kang mag-alala, ahon ako ng eksakto. Malinaw na ang sitwasyon, di ba? Kalsada sa Yujiago. Kung saan ito ipapatuloy, sa Kinghe Village at Bazi Village ba? O kaya sa Liu Village? Ito ang dapat nating pagpasyahan ngayon. Iminumungkahi kung gamitin natin ang ekonomiya bilang basehan. Kung saang barangay mas mataas ang kita, doon idadaan ang kalsada. Bazi Village, nakaraang kita, 1.2 milyon. Ngayong taon, pinalawak namin ang pag-alaga ng hayop. Inaasahang abot sa 1.4 milyon. Liu Village, 900K panandang pandagdag noong nakaraan. Inaasahang 1 metro ngayon. Bagamat mas mababa ang kabuuan, mas mataas ang kita bawat tao. Ang Kinghe Village, nakaraang taon ay 450,000. Ngayong taon, pipilitin naming lampasan ang 500,000. Talagang hindi maganda ang lokasyon ng Kinghe Village. Pero napakababa naman ng kita na yan. Umalis na ang karamihan para magtrabaho sa labas, okay na yan. Kung gayon, sa pagitan ng Bazi Village at Liu Village na lang, pumili tayo ng isa. Wala bang problema ang lahat? Paumanhin po mga kapitan. Nais ko lang pong. Tungkol sa plano na idaan ng kalsada sa mismong barangay. Sa pagpapatayo nito, maaari ba akong magsalita? Anong ginagawa mo dito? Tingnan mo ang mga nakaupo dito. Wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka na. Magsalita ka. Dito naman talaga ang lugar para magpahayag ng opinyon ang lahat. Sa palagay ko, tungkol sa aming Kinghe Village. Napaka-konserbatibo ng financial report para sa taong ito. Konserbatibo? Sa tagal ko nang naging punong barangay, hindi ko ba alam ang kalagayan ng aming barangay? Sa tingin ko, masyado ninyong binababa. Ang financial report ng Kinghe Village. Magkano ang inaasahang kita ng barangay ngayong taon? Sa aking konserbatibong pagtataya, hindi bababa sa 2 milyon. Gusto mo lang sa Kinghe Village idaan ang kalsada, kaya ka nagsisinungaling. Alam na ng lahat ang kalagayan ng Kinghe Village, 2 metro pa ang kita? Umalis ka na rito. Huwag kang magpahiya sa sarili mo. Kung ganoon kataas ang kita ng Kinghe Village. Paano mo mapapatunayan yan? Mga kapitan, bago ko po ipakita sa inyo ang ebidensya. Maaari ko po bang itanong kung ang kita ko ba ay kasama? Sa taunang financial revenue ng Kinghe Village. Nakarehistro ka sa Kinghe Village, syempre kasama yan. Pwede niyo bang tingnan ang kita ng restaurant ko? Sa loob ng kalahating buwan, Anong klaseng restaurant ba yan? kailangan ko pa bang pahintulutan kung anong restaurant ang itatayo? Kita sa 1.5 buwan, 1.37 milyon. Nagpapanggap ka ba sa amin? Anong restaurant yan? Mas malaki pa sa Dragon Group. Anong pangalan ng resto mo? Yan ang, hindi ko alam kung narinig na ng mga opisyal. Ang Tingyupsuan Restaurant. Tingyutsuan? Yung restaurant na halos magsara ang Dragon Soar Hotel dahil sa kanila?
Ito ang kontrata ng paglipat ng Ting Yuxuan. Pwede ninyong tingnan. Ako na ngayon ang legal na may-ari ng Ting Yuxuan. Tignan ninyo mismo. Totoo nga. Mukhang talagang sa kanya ang Ting Yuxuan. Kung ganon, mga opisyal, sa tingin ko wala na sigurong tutol. Kung ang kalsada ay itatayo sa aming barangay. Kailangan nang ayusin ang kalsada papuntang Kinghi Barangay. Itatayo ang kalsada sa Yujago Road hanggang Kinghe Barangay. Mayroon pa bang tutol? Binabati kita. Salamat, Mayor Zhao. Tito Liu, maayos na ang kalsada hanggang barangay namin. Bakit parang hindi ka masaya? Ikaw pala ang manager ng Ting Yuxuan? Hindi naman yan nakakagulat. Oo nga pala. Nahuli si Boss Dan. Alam mo ba, Tito Liu? Paano ko malalaman kung may nangyari sa kanya? Alam man ninyo o hindi, wala namang problema. Pasok kayo. Pulis. Liu Mingsheng. Ikaw ay inaaresto sa salang paglason, panunuhol at pananakot. Dapat kang sumunod sa batas. Huwag kayong ganyan. Wala akong kasalanan. Anong ebidensya ninyo? May ebidensya kami mula sa nagreklamo, pati saksi at recording. Ikaw ang nag-ulas sa akin, di ba? Hindi ako, Tito Liu. Sa totoo lang, napag-initan mo naman ako. Pero parang kilala mo rin ang taong ito. Pasok ka na. Tatay. Maraming salamat sa suporta ninyo sa Ting Yuxuan Restaurant. Boss Zhang, Mayor Zhao. Ang aga-aga naman yung dumating. grand opening ninyo ngayon. Di ako pwedeng hindi dumalo. Ipanalangin natin ang tagumpay ng bagong branch ng Ting Yuxuan. Mabuhay at magtagumpay. Tuloy po kayo sa loob. Tuloy po kayo. Pwede kayong magtingin-tingin. Manager Chona, kumpiyansa ka ba sa bagong branch mo? Magkano ba ang target mong kita dito? Target 1 bilyon. Parang gusto mong talunin ang unang branch. Pamilya tayong lahat. Dapat magtagumpay ang 2 branch. Sana ang pamilyang ito, palakihin at palakasin ang negosyo. At muling magtagumpay ng mas malaki. Muling magtagumpay ng mas maliwanag.